There's a mom who asked me regarding yung lips ni baby na nangingitim, na nagbabalat. So, ano yung cause ba nun? So, in my practice, yung mga babies na nagbabalat yung lips, it's common sa mga babies na may oral ties, like a lip tie and tongue tie. Kasi nga, kung yung baby, walang problem sa latch, ibig sabihin malaking open ang mouth niya. So, pag nag-feed siya, malaking opening, tapos parang fish mouth. So, umaabot siya dun sa may areola, tapos stable yung pag-feed niya. Stable siya na parang relax, na parang tuloy-tuloy. Unlike yung baby na may ties, restricted yung pag-open ng mouth niya. So, imbes na naka-fish mouth siya, parang paloob yung lips niya. At dahil paloob yung lips niya, maliit lang, yung dun lang siya sa dulo ng breast, dun sa may nipple, or dun sa dulo ng tsupo ng bote. So, parang ang tendency, mag-feed siya, dahil nga nasa dulo siya, may tendency siyang madulas. So, babalik uli siya. So, on and off. So, madudulas, babalik kakapit. Kakapit siya na sobrang higpit. Parang you're hanging for your dear life. So, yung constant friction nun, higpit, dulas, yun yung nagkukos ng pagbabalat ng lips. Tapos yung higpit ng pagkakakapit, parang hindi siya madulas, parang nagkukos siya ng pressure. Kung mag-feed siya na parang gano'n ng pressure for a long time, after feeding, either mangingitim, mamumutla, yung parang nakainom ng suka, parang two-toned lips. So, yun yung nangyayari. So, yung mga bibis na nagpapabalat yung lips, pag na-address yung reason bakit siya restricted yung mouth, like may patient na after ma-release yung ties, 50 days after, parang nag-improve na yung lips. Kasi nga, mas nabubukan niya yung bibig ng malaki, mas relax na, wala na masyadong friction.